Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Sa pagpapatuloy, isa pang talinghaga ang isinilaysay ni Jesus sa kanila. Ang kaharian ng langit ay katulad ng isang buto ng mustasa na itinanim ng isang tao sa kanyang bukid. Ang buto ng mustasa ang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Ngunit pagtubo nito, ito'y nagiging mas malaki kaysa alinmang halaman at nagiging punong kahoy. Kaya't nakakapagpugad ang mga ibon sa mga sanga nito. Nagsalaysay pa si Jesus ng ibang talinghaga. Ang kaharian ng langit ay katulad ng pampaalsa na inihalo ng isang babae sa 3 takal na harina hanggang umalsa ang buong masa ng harina. Ang lahat ng ito ay sinabi ni Jesus sa mga tao sa pamamagitan ng mga talinghaga at wala siyang itinuro sa kanila nang hindi sa pamamagitan ng talinghaga. Sa gayon, natupad ang sinabi ng propeta, "Magsasalita ako sa pamamagitan ng mga talinghaga. Ihahayag ko ang mga bagay na inilihim mula pa ng likhain ang daigdig." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagpalang araw sa inyong lahat. Welcome po sa ating Gospel in a Nutshell. Mga kapatid, napapansin niyo ba kung paano lumikha ang Diyos? Hindi niya laging ginagawa ang mga bagay sa malalaki, mabilis at magarbo. Kadalasan, ang Diyos ay kumikilos sa maliit, tahimik at tila walang saysay sa simula. Ganyan ang ipinakita sa atin ni Jesus sa 2 talinghagang inihalintulad sa kaharian ng Diyos. Ang butil ng mustasa at ang pampaalsa o ang lebadura. Hindi ba ganito rin minsan ang tingin natin sa ating sarili? Maliit, mahina, walang masyadong silbi. Pero ang tanong ni Kristo sa atin ngayon ay ito: naniniwala ka ba na kaya kong palaguin ang maliit mong simula? Sabi ni Jesus, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang butil ng mustasa na isang maliit na binhi, ngunit kapag tumubo ay nagiging pinakamalaki sa mga halaman at nagiging punong kahoy. Sa mata ng tao, ang maliit ay walang halaga. Pero sa mata ng Diyos, ang maliit na may pananampalataya ay kanyang kayang magpalago ng himala. Isang maliit na oo ng isang ina, si Maria at ang tagapagligtas, ay isinilang. Isang maliit na piraso ng tinapay at isda at 1,000 ang nabusog. Isang maliit na paghingi ng tawad at isang pusong bato ay naging pusong laman. Mga kapatid, huwag mong maliitin ang maliit mong kabutihan. Ang isang ngiti, ang isang dasal, ang isang kabutihang ginawa ng lihim, kapag ito'y inialay sa Diyos, ay tulad ng butil ng mustasa. Hindi mo agad makikita ang epekto, pero sa panahon ng Diyos, ito'y lalago. Ang ikalawang larawan ay tungkol sa pampaalsa na inihalo sa 3 takal ng harina. Bagamat maliit, ang lebadura ay kayang palambutin, paalsahin, at baguhin ang buong masa ng tinapay. Ano ang mensahe ni Kristo dito? Ang kaharian ng Diyos ay gumagalaw sa tahimik, hindi pansinin, pero mabisang paraan. Sa katahimikan ng puso na handang magpatawad, sa sakripisyong hindi ipinagmamalaki, sa pag-ibig na hindi naghahanap ng kapalit. Sa mundo ngayon, na lahat ay minamadali, instant fame, instant success, instant gratification, tinuturuan tayo ni Kristo na ang tunay na pagbabago ay dumarating sa pamamagitan ng panloob na paghulma. Hindi palaging dramatic, pero palaging totoo. Minsan tayo nadidismaya, pakiramdam natin walang saysay ang ating ginagawa. Tumutulong tayo pero para namang walang pagbabago. Naglilingkod tayo pero parang walang nakaka-appreciate. Nagdadasal tayo pero para namang walang tugon. Pero sa 2 talinghaga,
ipinapaalala sa atin ng Panginoon ang lahat ng mabuti, gaano man ito kaliit, ay hindi nawawala sa kanyang paningin. At kahit hindi agad natin makita ang bunga, ang Diyos ang bahalang magpatubo sa kanyang panahon. Tulad ng butil ng mustasa, tulad ng pampaalsang unti-unting bumabago sa buong masa, ikaw rin ay tinatawag na maging binhi at libadura sa mundo. Hindi kailangan ng Diyos ang perpekto. Kailangan niya ay bukas na puso na handang sumunod at magmahal. Ang misyon natin, maging kasangkapan sa tahimik pero tunay na pagbabago. Sa anong maliit na paraan natin ipinaparamdam ang presensya ng Diyos sa mundo ngayon? Tayo ba ay nagpapalago ng kabutihan kahit hindi ito napapansin ng ibang tao? Tayo ba ay libadura ng pagmamahal sa ating pamilya, sa ating komunidad, sa ating simbahan? Manalangin tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, salamat sa pagtuturo mo sa amin na ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa maliit. Tulungan mo kaming huwag mawalan ng pag-asa kapag tila walang bunga ang aming kabutihan. Turuan mo kaming maging tapat sa maliit na bagay, sapagkat sa iyong kamay, ito'y lalago at magiging biyaya para sa marami. Gamitin mo kami bilang binhi ng iyong pag-ibig at bilang lebadura ng iyong kaharian sa aming pamilya, simbahan at bayan. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.